Kawikaan 20 verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya take note, isang kamangmangan ang magpakalulong dito. So ang pagiging lasenggo raw ay kamangmangan. Ang tao raw na mahilig sa alak ay mangmang dahil pinabababa niya ang kanyang dangal. Siyempre, yung paglalasing dito, marami ng hugis, kulay sa panahon natin ngayon. Kasi pag sinabi natin paglalasing, bisyo. Tama? Kaya di ba sabi niya, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng tao, kaya isang kamangmangan na magpakalulong dito. Ang maging adik sa alak o iba't ibang mga bisyo, ang tawag doon ay mangmang. So foolish people are addictive to vices. Noong unang panahon naman, limited lang naman ng bisyo. Ang mga bisyo noon, actually alam niyo kung ano ang bisyo noon? Dalawa lang. Pagiging matakaw at pagiging lasenggo. Yan lang naman ang common vices sa kanilang panahon. Pero siyempre, sa panahon natin, marami na. Kaya tinuko yan ni Pablo sa Galatia 5, 19 hanggang 21. Sabi niya, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, away-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit. Take note, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Yan yung pinaka-common, paglalasing and walang habas na pagsasaya. That is gluttony. Kasama dyan yun. Yung sobrang katakawan. Take note, at iba pang katulad nito. Yun ang mabigat kasi ron, yung kasunod. Kasi siyempre sa kanilang panahon, limited lang ang bisyo. Kaya ang sabi niya, at iba pang katulad nito. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na siyang kahalintulad. Marami ng mga bisyo na lumabas. Muli kong binabalaan at gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano bang mga kahalintulad ngayon yan? Marami na. Kasi kung yung Galatia 5, 19 to 21, ngayon isusulat, marami nang sasabihin si Pablo. Hindi na lang yung walang habas na pagsasaya at paglalasing. Marami nang kasunod yan kasi marami ng bisyo na nalululungan tao ngayon. Diba? At anong gagawin sa atin ng mga bisyo na yan? Kawikaan 23:20, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Take note, di ba sabi ko nga sa inyo, nung unang panahon, that is the common vices sa kanila. Paglalasing at pagiging matakaw, masiba sa pagkain. Pero kung dadagdagan natin sa panahon natin, marami na yan na vices. Pagkat sila'y masasadlak saan, kahirapan, at darating ang panahon, magdadamit sila ng basahan. Yang mga bisyo na yan, sabi ni Haring Solomon, iwasan nyo. Or else magiging mangmang kayo. Why? Dahil darating ang araw, pag nalulung kayo sa bisyo na yan, sabi niya, maghihirap kayo, sa susunod, basahan na ang isusuot nyo. Ano ba ang mga bisyo ngayon na magsasadlak sa atin sa kahirapan? Tulad ng sinasabi ni Solomon. Of course, siyempre, unang-una, being drunkards. Paglalasing. Alam mo, sabi nila, tayong mga Filipino raw, masisipag, mga hardworking. Ang problema sa atin, sabi nila, tayong mga Filipino, sobrang sisipag, maghapong magtatrabaho, pag uwi, lasingan. Diba? Yung pinagtrabahuhan, uubusin ulit sa pag-iinom. Masisipag nga. Pero yung kinita niya, uubusin din sa paglalasing. Magkano ba ang alak ngayon? Alam mo ang alak ngayon? Alam ba yung simple, yung common beer, 40 pesos. Nag-search pa ako nito ha. Tapos, may pulutang kang 40 pesos. Common lang ito, medyo ano lang ha. Tapos, a day, isang bote ka. Minsan naman, di naman kayo isang bote lang Marami pa. Halimbawa lang yan, times 360 days. Mali yata ako. Ilan ba ngayon? 365 pala. O 360 na lang kasi meron kayong leave na 5 days. 28,800 pesos. Yan ang kinain mo, ininom mo sa loob ng isang taon. Sa alak.
Yung mga nagiinom, may another pambisyo yan. Ano po? Another is smoking. Paninigarilyo. Ang mahal-mahal ng sigarilyo. Tama? Magkano isang stick? Alam na alam nyo, ha? Talaga naman, nagpapahuli kayo. Nagpapahuli itong mga ito. Ano? Diba? Meron kang lighter sa katabi mo. Magkano isang kaha ng 180 pesos ng isang kaha. Usually, di ba yung mga smoker talaga, kulang pang isang kaha sa kanila sa isang araw? Imagine mo, libawa, isang kaha ka isang araw sa 360 days kasi meron ka uling 5 days na vacant. 64,800 pesos. Ganyan, sa isang taon. Diba? Kaya sabi ni Solomon, maghihirap ka talaga. Diba? Pag ganyan. Another is drug addiction. Tayo mo katabi, magkano ba ang drugs ngayon? Baka sumagot. Diba? Mahal ang drugs. Diba? Mahal yan. Mahal ang shabu, whatever. Hindi ako nagkwenta kasi di ako marunong dyan. Kukwenta sana ako So, napakamahal niyan. Talagang dadalhin ka niyan sa kahirapan. Lahat maibebenta mo, may pandrugs ka lang. Diba? At ang pinaka-common sa panahon natin ngayon is gambling. Ito ang nagpapahirap talaga sa taong ngayon at lalo na sa maraming mga Pilipino. Kasi naging accessible sa tao. Marami ang nagbago ang buhay, naghirap ang buhay, nasadlak sa dusa dahil sa sugal. Sabi nga natin lagi, wala namang yumayaman sa sugal. Ang yumayaman lang yung may-ari ng pasugalan. Pero yung nagsusugal, hindi yung yumayaman. Ang dami ng online sugal ngayon na hindi mapigilan ng gobyerno natin. Dahil noon, sabi nga nila, kailangan mo pang pumunta sa lugar ng sugalan para makapagsugal. Ngayon, may cellphone ka lang, pwede ka nang magsugal. Kunin mo ang cellphone ng katabi mo. Tignan mo kung merong sugal. Di ba? Ganun ang ibig sabihin yan. Ano po? So mga kapatid, kung nagsusugal kayo, kung meron man dito, itigil nyo yan. Yan ang magdadala sa inyo sa dusa. Hanggat may panahon pa, hanggat may pagkakataon pa, umiwas kayo. Ito'y isang kamangmangan. Kung hindi pa kayo nagsusugal, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.